Ay, magandang araw po sa ating lahat. Munting kaalaman nga pala. Nako, ito magbibigay tayo ng mga reaction, mga komento at mga pagpuna dito po sa nangyayari ngayon sa gobyernong ito na talagang alam naman natin na si Cabral ay talagang pinaka-center ng flood control. Sabi niya, ika nga, si Cabral ang talagang mas nakakaalam sa lahat-lahat na nangyayari ngayon sa isyung ito ng flood control, no? At siya pa talaga ang nawala, no? Ngayon, sa kabila niyan, ng pagkawala ni Cabral, biglang may mga lumalabas na iba't ibang vlogger, no? At iba't ibang mga impormasyon na komento, no? Wala naman siguro masama, no? Magbibigay tayo ng mga deduction. At sa mga vlogger din na napapanood natin, na merong butas sa nangyari kay Cabral, no? Magmula sa may kutsilyo na natagpuan, nasabi depensa daw pero ba't naiwan sa kwarto, no? At doon sa sapatos na siya sabi nila, hindi daw yata ito. Magkaiba daw yun kasi sapatos daw suot nito at nakuha doon kay Cabral, naka Crocs, no? Sana all Crocs. 'Di ba? Tama-tama siguro sa kanya Crocs, no? Pero hindi ito, mali ang nasa CCTV, pink ang parang Crocs. Ang nagsuot niya hindi sapatos. Hindi natin to siya sang ayunan pero kinukomento lang natin, no? Hindi natin tiyak talaga kung ano nangyari kay Cabral. Pero sabi ko nga sa inyo, sa akin palagay at teorya, maaari si Cabral po ay, sa tingin ko hindi nahulog doon sa Cannon Road. Tingin ko ay hindi nagpakatihulog, kundi maaaring hinulog. Ang masama nito sa akin naiisip, batay sa mga CCTV na hindi tugma doon sa sinasabi kasi ng driver, na katulad nito, ang CCTV nito, nakita mo 14:47, mag-aalas 3 to. Kung maglalakad ka 47, kasino lang yan, mag-aalas 3 na yan. Kung sasakay ka ng sakyan, mga 3:10, andiyan dyan na. Merely ba lang kung nagmamadali ka. Kung hindi ka nagmamadali, mga alas 4, Cannon Road, pupunta mo, malayo-layo yun. Doon sa Ion Hotel, Kung isa-search nyo ang Ion Hotel, malayo. Hindi ka agad makakarating sa loob ng 30 minutes dyan. Aabot ka dyan siguro naman kulang-kulang isang oras. Di ba? So, ibig sabihin, napagkasya niya yung mga ganong oras sa palakad-lakad niya, marami naghihinala, baka sabi, yung driver ay nagsisinungaling. Kaya nga isasalang ata to sa lie detector test Kahit man lang doon sa lie detector test, may mapansin sila na kakaiba sa sinasabi ng driver, no? Kasi, sa akin lang mahalagang tao to si Cabral sa investigasyon Tapos bigla nagkaganito. Ano to? Pinlano ba to? O tinakas ba to? Hindi natin masasabi. Pero isa lang masasabi ko, hindi ito nalaglag o nagpakatihulog doon. Para sa aking opinion teorya ko lang, palaginip ko yan. Hindi ito nagpakatihulog doon, no? Ngayon, ito, bukod dyan, may nakita kutsilyo, ayan, no? At mga gamot na sinasabi na iniinom na, parang dito sa gusto nilang palabasin, no? Hindi man nila rektang sinasabi, pero gusto nilang patunugin na sa pamamagitan ng may kutsilyo, may mga gamot na anti-depression, para nilang pinatutunog na si Cabral ay tumalon talaga doon at dinilit ang kanyang sarili. No? Para tapos na ang issue. Case closed na. No? Pero hindi satisfy ang iilan sa gantong mga agrumento. No? Talagang titignan nila isa-isa ang CCTV. Ngayon, sabi ko sa inyo, sa usapang ito, wala rito ang kulay-kulay. Hindi ito dito pinag-uusapan kung pink ka, kung kalaban ka, kung ikaw ay pula, kung Duterte ka, o kung sino ka man. Ang pinag-uusapan dito ngayon ay yung satisfy ng mga tao kung ito ba ay moro-moro lang investigasyon na to? Ano ba to? Ito ba ay nagpapatentero lang tayo kung sino may matuklasan, tatanggi? Ano to? Ang ibig ko sabihin, lahat pwedeng paniwalaan. Kahit kalaban sa politika, kahit itong vlogger na to, kalaban sa politika, ang atin pa rin ay taong bayan tayo. Gusto ng taong bayan malaman ang sino talaga ang big fish. At sa kalagitnaan ng pag-alam na kung sino ang big fish, iba-iba ang nangyayari. May na-aksidente, may nahulog sa bangin, may tinambanga, may palit ng liderato, may hindi dumalo, tinago ang investigasyon sa ICI, ayaw sabihin kay Romualdez, sa ICI, nag-hearing siya, si Marcoleta, pinagnitan yung sose. Pag samahin nyo lahat yan, siya lang ibig sabihin, may ayaw malaman ang sila sa taong bayan. Ano man ang kulay na yan, isa lang ibig sabihin ng sitwasyon. Sabihin nyo kung tama at mali ako. Ilagay nyo sa baba
Ano masasabi nyo? Ito bang lahat na nangyari nga to ito ay isang palabas lang nila o talaga nagkakataon lang na para may pagtatakip? Sige nga, ilagay nyo po, hintayin ko po at huwag na din syempre kalimutan mag-subscribe at mag-like para tayo ay tuloy-tuloy po. No, ngayon, magbibigay po tayo ng reaction dito sa ating sa video ito at talaga dito masasabi natin hinimay-himay niya kung ano yung mga nakita niya at napansin niya at parehas din kami napapansin. No? Sa oras po, pakinggan natin. Page nung pag-check-in ni Cabral sa kanang driver niya, yung mga oras, yung mga etc. May mali talaga eh. Ako talaga para sa akin, Tandaan mo, yung CCTV nakuha sa Ion Hotel, isusubpi na sila kaya binigay nila ang kaya ang otoridad mismo ang kumuha doon sa CCTV. At ito ang nakita nila sa CCTV magbibigay reaction tong taon to. Tay si Cabral. Tingnan talaga eh. Ako talaga para sa akin, pinatay si Cabral. Tingnan natin ha. Viral na online ang cam video na ito ng sasakyang bumabaybay sa Cannon Road sa Tuba, Benguet, bandang alas 10 ng umaga noong December 18. Sa video, makikita ang isang SUV na nakaparada sa gilid ng kalsada at may isang babaeng nakaupo sa concrete barrier. Hawak na raw ng NBI ang video. So sabi ng GMA News, alas 10 ng umaga, nakita na nakaupo doon from the dashcam video, alas 10 ng umaga. Pero ang sabi ng driver ay alas 8 ng umaga sila tumambay doon. Diba? Alas 10 ng umaga, alas 8 ng umaga. Alin ang totoo doon? Hindi, para sa akin, ang totoo doon, parehas yun. Kasi sa isang oras, ito tingnan kung yung alas 8, alas 10 naman lang namamagitan sa dalawa, parehas yan yun eh. Kasi onward yun eh. Pwede umalis ka ng alas 8:15, maaaring nakarating alas 9 doon, almost alas 10 na eh. Kaya wala problema doon. Ang nakakapagtaka lang talaga, bakit pumunta si Cabral sa hotel? Dapat tinanong nila sa driver o mga media kung bakit si Cabral anong ginagawa sa hotel kasama ang driver. Sila ba may transaksyon? Sila ba nagpapahinga lang? O para mag-unwind lang? Napaka-imposible. Para doon lang uubusin mo yung oras mo? Then, nag-check-in sila ng alauna. Mga 1:30 plus o 1:40 plus sa Ion Hotel. Okay. Alauna sila nag-check-in. Tapos ang sabi ng driver is bumalik sila ng 3 p.m. at nagpaiwan uli doon si Cabral. Tingnan natin yung mga eksena. Kasi para sa akin, di ba nag-post ako na nagpunta siya doon 200 something, mga papeles ba o ganyan? Okay. Or to talk, makipag-usap. Tingnan natin yung mga bags. Ay, ito muna, tingnan natin. Ito, alauna to, nung mag-check-in sila sa Ion Hotel. Papasok na alauna to sa Ion Hotel si Cabral. Pero hindi siya nakasakay sa SUV na kotse. Okay. Then, after 5 minutes daw, okay, dumating yung SUV na kotse na dinadrive ng driver niya. So, ibig sabihin, pinauna si Cabral bago ang kotse. Tama? So, bakit kailangan maglakad ni Cabral para mag-check-in? Gayong meron naman ibig sabihin, kaya para sa akin, kaya gusto paglakad si Cabral, pinauna si Cabral, ibig sabihin, para sa akin, galawan na may transaksyon. Tama, mali? Sa akin experience lang, hindi ko sasabi totoo nasa nakikita ko lang Diyan pa lang, nakakapagtaka na, dapat sabay sila. Tapos bababa si Cabral sa kotse, bababa din yung driver, sabay silang papasok. Bakit nauna si Cabral mag-check-in ng alauna? Dito naman, yung sa paglabas nila, ayan o, tinan nyo, alauna, 13:12. 13:12 Dito naman, sa paglabas nila sa elevator, mapapansin mo yung dalang bag nung driver. Malaki. Ito pa yung isa. Pero yung sapatos niya, kung makikita mo yung sapatos niya, parehas naman, Crocs naman din yun eh.
Ayan, 2 bag na malaki ang dala nung driver. Sa tingin ko, papeles yung dala niya eh. Tingin ko Pero, nung nag-check-in sila, ang hirap ng paglaban tong gobyernong ito, sabihin ko sa inyo. hindi kasabay ni Cabral yung driver ha. Dumating muna si Cabral ng alauna, tapos after 5 minutes, dumating yung driver. Oh, Dala ng driver na yan, yung malalaking bag na yan. okay. Dito, 1:20, 120 na to ha, 120 na to, oras na to. alauna 20, pumasok na yung driver sa loob ng kwarto niya. Pero tingnan nyo yung dalang bag. Oh, Iba na. Iba na. Maaring bag ng driver yan. Pero, ang nakapagtataka, 120 yan. Kung umalis sila ng hotel kaagad-agad, hindi sila, palagi natin mga alas 2, umabot pa sila ng 2:47 p.m. eh. Sabi ng driver, nung sa kanya interview, iniwan daw niya si Cabral ng alas 2 yata doon. Iniwan niya, tapos binalikan niya ata doon ay mag-alas 4 na, parang gano'n, no? Ito, bag na So, hindi tumutugma yung CCTV doon sa kwento ng driver. backpack na maliit. Iba na yung bag. Dito naman, kanina alauna, di ba? Mga 1, balikan natin, wait. Bakit yung mga ganitong mga mayamang hotel, ang CCTV parang sinauna pa rin? Pataga, hanggang par 1980s pa rin, no? Ang yayaman nyo, billion-million ang kinikita nyo. Hindi kayo nabili ng mga CCTV talagang parang live. Di ba? Dive pa namin kayo eh. Pag may CCTV kami ito, live na live talaga. Pati yung galaw, pati yung lamok, langaw, nakikita eh. Di ba? Ba't ganito? Ayan, tingnan niyo yung Dapat oras. may protocol sa isang building pag maglalagay ng CCTV, may standard. Dapat ipatupad sa batas yan. Para pag nagkaroon ng krimen, hindi mahihirapan ng otoridad. Tingnan niyo yung oras, 1:20, pumasok siya sa kwarto niya, iba yung bag. Okay. 2:47, pumunta na si Cabral sa kwarto ng driver niya. So, 1:20, 2:47, 2:47 ha? 2:20, 1 hour and 27 minutes ang pagitan bago siya pumunta sa kwarto ng driver niya. So, anong ginawa ni Cabral sa isang oras kalahati? May ka-transaction ba siya? Makikita niyo na pumasok pa siya ha. Pumasok pa siya dyan. Pumasok siya. Ito naman yung video na umalis na sila ng Ion Hotel. Umalis na. Ano oras? Wala nang dala yung driver. Wala siyang dalang bag. Oh. Mapapansin niyo wala siyang dalang bag. At wala rin dala si Cabral. Wala din siyang dalang bag. Kaya hindi pwedeng sabihin ng driver na nakalimutan ni Cabral yung cellphone niya at yung bag niya sa sasakyan. Kaya nga, walang eksena na maraming nagsasabi na bakit hindi mo ibinalik yung cellphone? Ang lapit lang naman pala nung... Hindi mo po pwedeng kalimutan ng cellphone mo at talong personal mo yan. At importante, kung magpapaiwan ko doon sa isang lugar man yan, Cannon Road man yan, dadalhin mo cellphone mo para pag kinontak ka o kaya yung driver man lang na iwan, ipapaalala mo sa amo mo, ma'am, na iwan cellphone mo. O kaya mismong taong may katawan, hindi niya iiwan ang cellphone niya kung hindi sinadya. Ako hindi naman makakalimutin siguro dahil sa depressant, no? Antidepressant niya, no? Nakaupuan ni Cabral sa kanyang pinag-parkingan niya na gas station. Doon yung sa Milo gas station. Bakit nga naman hindi niya ibinalik yung cellphone? Gayong para pag gusto nang magpasundo ni Cabral, Yes. pwede siyang tawagan. Yes, tama yun. Dapat, sa natural, andito na ako, pick upin mo na ako. Tapos na ako mag-unwind. Ibig sabihin, wala na talaga. Wala yung cellphone, wala rin yung bag. Ayan o, di ba? Makitang-kita niya Alauna, 21 iba yung ha? bag na bitbit niya nung pumasok siya ng elevator at nung pumasok siya sa kwarto at saka nung umalis silang dalawa. So, yung sinasabi ng driver na iniwan niya si Cabral ng alas 3 ng hapon, 3 p.m. Okay. dun sa Cannon Road, kung saan sinabing nag-suicide si Cabral, hindi yun totoo. Walang ganon. Walang ganong eksena dahil umalis sila ng hotel 3 mahigit na. 3 mahigit na. Babiyahe pa yon.
So, pag bumiyahe yun, ikaw lang ko lang isang oras. Mahaba, i-search nyo Ion Hotel mula dun sa 54 route yata yun na may gasoline station mula dun sa Ion Hotel. Malawak yun. Hindi babiyahe ng sa loob ng 15 minutes lang yun. PM So, alas 4 pasado sila. na mahigit. Sila umalis ng So, ang tanong, bakit may mga dashcam doon? Maaaring nakaupo si Cabral niya doon sa concrete barrier na yun doon sa may bangin. Maaaring siya sabi ng iba, hindi sa akin, Chorya la. Chorya ko lang din naman, palabas lang yun. No? Maaaring dalawa. Maaaring may kinalagyan si Cabral sa ibang lugar, dyan tinapon. O maaaring naman tumakas na iba yung bangkay. Pero sabi, na-check up naman yung bangkay tugma lahat yung fingerprint Pero nakapagkataka lang, ayaw buksan sa public yung burol. Yun lang yun. Pero pinaka puwapasok tuloy yun sa ating mga, hindi to investigasyon na, chore lang to, panaginip lang to. Para lumilitaw dito na si Cabral, ang pinaka lumalabas at talagang hinahawig ng sitwasyon, matagal nang ginurgur si Cabral, dinala lang doon para palabasin Tumalon. Yun ang nakikita Magdal ko, nakikita ng iba. 12:47, pumasok Pero wag niyo akong paniwalaan, akin lang yun. Sorry lang yan, palaginip lang yun. pa siya sa kwarto ng driver. Ay, 2:47, pumasok pa siya sa kwarto ng driver. So, paano sila agad nakarating ng Yes. Cannon Road? Yes, sabi ko, magaling din siya Paano siya nakating ng Cannon Road? Ang layo no mula sa Ion Hotel. 'Di ba? Paano siya nakating agad-agad? Ang nagsasabi ng totoo, yung CCTV ng hotel, hindi yung makakuha ng dashcam. Dahil sa kuha ng dashcam, dapat may oras yun ibinigay Bakit di binigay oras ng dashcam kung kailan kinuha yun? Paano agad sila Alam ko binigay din naman pero patutugma dito sa hotel na CCTV, yung kanilang paglabas at pagpasok. sila nakarating dun kung saan tumalon si Cabral? So, hindi yun totoo. Ang katanungan dyan, nung umalis na sila ng hotel, saan nagpunta si Cabral? Yan. Saan niya Parehas kami na iniisip. hinatid talaga? Saan niya hinatid talaga? May mga kausap ba siya katransaksyon na para gurgurin or anuin? Hindi natin alam. Hindi sa Cannon Road. Yan. Hindi niya dun hinatid. Dahil mali yung sa oras Yung sa oras ng CCTV footage, mali. Kapag kinuwento niyo, mali yung oras. Hindi niya dun hinatid. At walang dashcam at walang yung dashcam video na linalabas na nakitang mga bandang alas 3. Hindi ang lapad ng likod. Hindi na si Cabral yun. Parang lalaki na nga na baklang ewan. Para lumalabas, palabas lang yon. So, ang tanong dito, Maaring ito, final, tapos na tayo. Hindi siya niniwala sa Cannon Road yun. Maaring palabas lang yon ng mga para makita ng dashcam. At may akin lang hakalan to, wag yung paniniwalaan 1,000%, wag yung paniniwalaan. Sabihin ko lang, chorya ko, panaginip ko. Maaring hindi talaga si Cabral yon. May nagpaupo doon na ibang tao para isipin ng iba may makuha man dashcam, lumabas ang investigasyon, may nakaupo nga naman talaga doon. Para isipin nila, si Cabral tumalon yan, nagsolo. No? May piro fights yan Paano, nagpa-selfie ng ganon, totoo yon. Pero hindi natin matitiyak pa rin kasi malabo yung kuha Dapat check-in maigi. Tapos, pwede rin naman na parang lumalabas, niyari sa ibang lugar, dyan lang tinapon, pinalabas at tumalon. Chore lang yan, panaginip lang, paniniwalaan. Okay, hanggang dito lang po muna tayo, no? Ito yung mga chore, pag po na lang sa nangyayari ngayon sa gobyernong ito na hindi naman natin siya sabi hindi sila umaaksyon. No? May mga bagay na sobrang bagal ang aksyon at may mga parang pitatakpan. No? Okay, hanggang dito, paalam sa inyong lahat.